Wala tayong ginood time, hindi ba? Ayun nga ho. Sen, magbe-break lang po tayo. Pagbabalik natin ang iba pang mahalagang paksa na dapat po nating matalakay. Sino magbabalanse? Bakit hindi man lang pinatawag sa Blue Ribbon Committee yan? Pagka pangalan na ni Martin Romualdez ang pinag-uusapan, palaging nawawala eh. Pinagsakdal nila si Saldico. Sabi nila kasama si Speaker Martin Romualdez. Yes. Pero ang nakalagay lang naman pala, referral lang. Hindi naman pala yung kamukha na may charge sheet na si Saldico. Samantalang ang dokumentong pinagbasihan, iisa lang. Ginamit nila yung short statement ni Gutesa. Si Gutesa binanggit ang pangalan ni Saldico at pangalan ni Martin Romualdez. O bakit ang nasama sa charge sheet isa lang? Ba't nawala yung isa? So ito yung mga iniisip ng mga tao. Kung ginamit mo yung salaysay ni Gutesa na binanggit si Saldico at binanggit din yung, di sana pareho mo sinama riyan. Hindi yung pautay-utay ang aksyon na ginagawa mo, referral mo na rito, inuna mo yung charge sheet nung isa. So nagdududa yung mga tao. At hindi natin sila masisisi kung bakit ganun ang nagiging konklusyon. At ang sabi ngayon ni Ombudsman Remulla, baka daw po isa o hanggang 2 buwan na lang at titigil na itong, ang sabi niya rito, tingin ko, exactly itong sabi niya, tingin ko mga 1 o 2 buwan na lang yung ICI at marari nang i-turnover sa amin lahat ng kanilang Nakukompuse siguro. Hindi yun ang naging objective. Ang inaasahan ng tao, magkakaroon ng linaw, malalaman nila kung saan papunta, magkakaroon sila ng pag-asa, di ba? Hindi, kabaligtaran ang nangyari. Ang sabi naman ng ICI sa pamamagitan ni Atty. Pinagsakdal ninyo, sabi nga natin, ay mga maliliit na tao lang. Pero yung talagang nakikita natin na nagpasimuno dyan, maaaring mga mastermind pa, hindi naman yung talaga ginanap ang inaasahan ng ating mga mamamayan. Kaya mananatili sa kanilang isipan na wala rin. Parang ginawa nyo lamang yan para siguro mapanatili sa isip nila na may ginagawa kayo, akala nyo siguro basta na lang makakalimutan ng tao. Katapos-tapusan, wala rin. Sabi ng tao siguro, para lang tayong ginood time, hindi ba? Ayun nga ho. Sen, magbe-break lang po tayo. Sorry sa akin, okay lang. Pero kaya lang, yung mga taong halimbawa, nailigaw, nailin lang sa kanyang pagpo-post ng ganyan, ng content na fake news, palagay ko doon siya dapat na mag-sorry, hindi lang sa akin. Tama po. At saka yun lang, sa inyo humihingi na paumanhin eh. Pero higit sa lahat, humingi siya ng paumanhin sa mga taong maaring nailigaw ng post na yan. Akala nila ay totoo, ngayon pala ay hindi. So, mas lalo siyang humingi ng paumanhin doon, mag-sorry siya sa mga tao na nakakita ng isang impormasyon na hindi naman pala tama. Tama po. Laguna. Happy viewing to Marian Abad ng Los Baños, Laguna, mga masugid na tagapanood. Happy 18th birthday, Bea Lizelle Lomboy, Santiago City, Nueva Ecija. Baka Nueva Vizcaya yun. Happy birthday, teacher Elaine Gonzalez. Wow. Maligayang karuan po kay kapatid na Litzmar Romagos. Pagbati mula kay Maybel Ramirez. Happy birthday to Rajan Parmanand ng Zamboanga City. Happy birthday kay Reynaldo Javier ng Brisbane, Queensland, Australia. Happy birthday kay Ma'am Marilu Galion ng Quezon City. Happy viewing kina Ka Ellen Kasama at Esther Baluyot ng San Pedro City, Laguna. Tapos. Ayan. At nakalimutan, ano ba ang aasahan natin next week? Ano bang trabaho ng Senado next week, Kasen? Next week, wala pa yung agenda. Palagay ko, iraratify yung, yung pinagtibay naming mga individual amendments. At pagkatapos, baka mapili na nila kung sino yung mga magiging bahagi ng NICAM. Para sa ganun ay mapagtibay na talaga. Dahil inihintay na yata ng Malacanang yung Senate version. Alam mo na, dahil sa